Kamusta na nga ba ang kabataan ngayon? Ngayon, ang kabataan ay may mga karaniwang hamon at pagsubok, tulad ng pagsisiyasat sa kanyang mga layunin at pagsasalit kanyang mga karunungan. Sa kasalukuyan, ang mga kabataan ay may mga pagbabago at mga hirap tulad ng iba pang mga segmenteng mga lipunan. Maraming mga kabataan ay nakakaranas ng stress at presyon sa pagsisiyasat ng kaniyang kariyerang personal at profesional na makakatulong upang suportahan ang kabataan tulad ng pagbibigay diin at pagtutulungan sa mga edukasyon at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kaligayahan ng mga kabataan ay maaaring maging iba-iba depende sa kanilang karanasan, sitwasyon at pananaw. May mga kabataan na masaya sa kanilang buhay habang may iba namang nakakaranas ng mga hamon at pagsubok. Mahalaga na sila ay maging ligtas at may suporta mula sa kanilang pamilya, kaibigan at komunidad upang maging masaya at maging matagumpay sa kanilang hangarin at pangarap. Masaya pa rin ba silang nabubuhay ngayon? Ang pagiging masaya ng isang bata ay maaaring nakasalalay sa kanilang kalusugan, kaligtasan, edukasyon at pagkakaroon ng mga oportunidad na magpapaunlad sa kanilang sarili. Ang problema ang kinakaharap ng kabataan o ang pinagdadaanan ng kabataan ngayon? 1. Academic pressure. Ang mataas na expectation mula sa paaralan at pamilya ay maaaring magdulot ng stress, anxiety sa kabataan na maaaring humantong sa pagbagsak ng mental health ng tao. 2. Mental health issue. Isa sa mga pangunahing hamon ng kabataan ngayon ay ang issue sa mental health. Ang depression, anxiety, at iba pang mental health disorders ay nakakaranas ng pagtaas ng kabataan. Marami sa kanila ang nape-pressure sa pamilya, paaralan, at sa iba pa. Online addiction. Ang labis na paggamit ng social media at online gaming ay maaaring magkadulot ng pagka-addict at negatibong epekto sa kanilang kalusugan. Sexual harassment. Ang pag-aabuso sa kabataan, lalo na sa online platform, ay isang malaking issue, maaaring magdulot ng trauma at iba pang mga epekto sa kanilang emosyon at psychological well-being. Disinformation at fake news. Ang paglaganap ng disinformation at online platforms ay maaaring magdulot ng confusion at mga paniniwala sa mga kabataan. Maaaring magkaroon ng malawakang impluwensya sa kanilang desisyon at pananaw sa mundo. Pag-asa pa rin ba ng bayan ang kabataan? Oo, pag-asa pa rin ng bayan ang kabataan. Hindi lamang sila kasalukuyang kagaya ng kanyang mga kaligayahan at kakayahan, kundi pati rin ang kanyang kinabukasan. Ang mga kabataan ay tunay na pag-asa ng ating lipunan dahil sila ang magbibigay ng mga bagong ideya, pamamaraan at pamamalakad. Ang pagtutulungan at pag-unlad ng lahat ay mas makakahanap ng mga solusyon sa lahat ng pagsubok na kakalabanin ng ating bansa. Ang kabataan ay bahagi ng sambayanang naglalayong makahanap ng kanilang propesyon sa buong buhay at naglalayong makahanap ng paraan upang makapagpatuloy sa kanilang mga pangarap. Sa kabila ng mga hamon at krisis sa nararanasan ngayon, marami pa rin ang naghahanap ng paraan upang magtagumpay at magbago ang mundo. Ang pag-asa ay nasa mga kabataan na sila magiging mga leader at mga mapagpapalayal na makakaligtas sa bayan sa pamamagitan ng kanilang aksyon